Ang tubig ay buhay. Sino nga bang mag-aakala na ang tubig ay pwede ring maging hanap buhay? Tunghayan natin ang kwento at sikreto sa likod ng matagumpay na water refilling station na dito lang sa Negosyo Tayo. Off-cam, we were talking about your story. Nabanggit mo you were an employee and now you transitioned into a business owner. Paano nangyari yung transition na yun? Kasi inabail lang naman namin to sa unang owner, no? But then, sabi nga nung wife ko kasi, gusto niyang magnegosyo. Then, suddenly, walang magmamanage. So, nag-usap kami mag-asawa. Then, try na mag-resign na lang sa work and mag-focus talaga dito sa negosyo. Were there any hesitations? Because given na empleyado, regular ang sahod, compared to pag ninegosyo na it's all about taking risks. First time ko kasing mag-handle ng negosyo. Nag-handle ako ng tao, but then sa negosyo kasi parang ito yung first time ko. Try ko din mag-explore kasi into new ventures na, uy, ako na yung nagmamanage, ako yung nag-finances. Nag-i-enjoy ako for now, but then syempre gusto ko lang din kasi maging on-hand din to sa negosyo. Then eventually kuha ko na ibang tao na sila na talaga yung sa labas, mga ganun bagay. Now that you're starting, ano yung mga natutunan mo? Natutunan ko siguro dito, yung siguro yung sa pera. Kasi kailangan mo talagang lahat ng ilalabas mo na pera, kailangan mo siyang ilista, no, mga ganun. Para at least mabalanse mo yung mga pinabayad sa mga expenses na meron ka. Given your status, you're just starting, ano ba yung tips and advice na mabibigay natin given your experience? Siguro, mas maganda kung talagang kayo mismo yung tatao dun sa negosyo para malaman mo yung flow. Kasi pwede kang maloko ng mga tao mo na ikaw yung owner, tapos kunin mo lang yung kita. Then eventually, hindi mo pala alam na ginagawa ka pala ng kalokohan, yung mga ganung bagay. So maganda pa din yung mismo eventually, tsaka siguro mag-micromanage ka na lang or macromanage. Is it hard putting this kind of business? And magkano ba dapat ang capital to be able to start up your own water business? This one kasi nabili namin siya ng second hand for 170, no? So all in na siya, meron na siyang pan-deliver, tapos yan na yung mga ganyan. Pero, but then nung kinuha namin kasi, alam mo yung, para siyang kotse, na kailangan mo siyang i-change oil, i-tune up. So kailangan namin siyang i-rehab kung tawagin. Plus, ang hirap, may yung competition kasi may tubig dito, sa kabilang kanto may water station din. So kailangan mo talaga is malinis na tubig para balik-balikan ka din ng mga client. So yun yung pinakang siguro secret lang. Bakit ba importante po magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Kasi I was thinking na sinasabi lagi, yung stereotype na sinasabi na pagka nagtatrabaho, hindi ka yayaman. Even naman sa negosyo, hindi ka rin naman agad basta-basta yayaman. No? Siguro kailangan mo talagang pagsumikapan para mag-grow yung negosyo. No? And also yung gusto ko rin kasing ma-experience talaga yung kung paano mag-manage na ikaw talaga yung lahat. Ikaw yung sasakit ng ulo, ikaw yung mag-i-enjoy, ikaw yung magsasucess kasama yung mga tao mo. So ito yung pinakang office namin, no? So dito nire-refill yung lahat ng tubig na ino-order ng mga kliyente namin, no? Nagki-cater din kami dito ng ice tube for only 15 pesos per kilo, no? So yun yung pinakang add na negosyo namin. Mabagal ka man, basta dire-diretso, makakarating ka rin. Sabi nga ng Bini, buhay ay di karera. Ang importante, hindi ka humihinto. Sa susunod po natin pagkikita ay panibago na namang business stories at business tips ang ibabahagi namin sa inyo mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!